Magandang umaga mga bata. Sa Filipino 2, ngayong araw babasahin natin ang pabulang si Rocco, ang matakaw na aso. Tutukuyin ang mga elemento ng pabula: tauhan, tagpuan at banghay. At kilalanin din natin ang mga salitang may diptonggo. May alaga ka bang aso? Anong katangian ng alaga mong aso? Siya ba ay makulit? Tahimik lang? Matapang? O di kaya matakaw? Okay, handa ka na bang makinig sa kwento ni Rocco? Si Rocco ang matakaw na aso. Lahat ng makita niyang pagkain sa paligid ay gusto niyang makuha at kainin. Isang araw, naglakad siya malapit sa ilog habang may dalang pagkain o karne. Nang tumingin siya sa tubig ng ilog, nakita niya ang sarili niyang refleksyon. Akala niya ay isa pang aso na may hawak din o mas magandang pagkain. Dahil sa labis na katakawan at inggit, inasam niya rin ang pagkain ng isa pang aso. Nang buksan niya ang kanyang bibig para agawin ito, nalaglag at nawala ang sarili niyang pagkain sa tubig. At doon nagtapos ang pinaikling kwento ni Rocco, ang matakaw na aso. Ano kaya ang aral na mapupulot natin mula sa pabula o kwento? Halika, sabay nating basahin ang nasa screen. Ang labis na kasakiman at pagkainggit ay nagdudulot ng kawalan at dapat tayong makontento sa kung anong meron tayo. Alamin natin ang mga elemento ng kwento. Ano-ano nga ba ang elemento ng kwento? Naalala niyo pa ba? Ito ay tauhan, tagpuan, at banghay. Ngayon, sasagutin niyo ang tanong ng pabigkas. Sino ang gumanap sa kwento? Kung ang binigkas mo ay si Rocco, tama. Saan naman naganap ang kwento? Kung ang binigkas mo ay sa tabing ilog, di kaya sa may tulay, tama. Ano-ano naman ang pangyayari sa kwento? Meron tayong tatlong bahagi ng banghay, no? So, ano ang simula ng kwento? Ano naman ang nasa kalagitnaang pangyayari? At ano ang nasa huling bahagi ng kwento? Ang galing! Binabati kita, sinagot mo ang mga tanong. Uulitin ko, ang mga elemento ng pabula o kwento ay tauhan, tagpuan at banghay. Punta naman tayo sa pagtukoy ng salitang diptonggo. Pakibasa nga ang nasa screen. Uulitin ko. Ang diptonggo ay ang tunog na nabubuo sa pagsasama ng patinig at letrang W o Y sa iisang pantig tulad ng aw, ay, oy, iw, a. Halimbawa, matakaw, apoy, bahay. Sa mga halimbawa, naririnig mo ang malapatinig na tunog ng letrang W at Y. Kumuha na ng notebook at lapis. Ito na po ang ating gawain sa araw na ito. Panuto, isulat ang salitang may diptonggo na bubuo sa pangungusap mula sa mga pagpipilian sa panaklong. Matakaw, apoy, bahay, kahoy, sayaw. Dito na po nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Ingat!